Magandang araw mga boss, pakinggan nyo itong ingay habang umaandar itong sasakyan ni customer. Ayan ba? Oo. Pero may malakas pa yan. Kung natatandaan nyo, ito yung chinek up ko nung nakaraang araw na ang naging diagnose ko dito sa propeller ng gagaling ang ingay. Ang una kong suspect yan mga boss, yung center bearing. Pero dito muna ako mag-check sa cross joint niya. Ugain ko yan. At ito nga mga boss, mayroon siyang kaunting kalog. Pero napaka-imposible naman yung kalansing dyan manggagaling sa cross joint. Masyado naman malakas yun. At dahil positibo naman dito nang gagaling yung ingay sa propeller, tatanggalin ko na lang yan. Malamang dito sa propeller. Meron lang naman yung 2 bolt na number 14 na tatanggalin ka. Ayon kasi kay customer, pinaduktungan niya raw itong propeller niya dahil nga sa nagpalit siya ng transmission. Kaya mas the best na tanggalin ko na lang itong propeller para ma-check ko yan bago ko ito hatulan. At ang isa pang problemang napansin ko dito mga boss, yung oil seal dito sa transmission na dinuduktungan ng propeller. Kung mapapansin nyo, tumagas na yung gear oil niyan. Kaya papalitan ko na rin ito ng oil seal. Dahil sa natanggal ko na yung 2 bolt na number 14 dito sa center bearing, dito naman ako sa differential niya na nakarugtong naman itong propeller. Inimpak ko na yan mga boss para mas mabilis kong matanggal itong propeller. Gumamit lang naman ako dyan ng socket wrench na number 12. At pag naluwagan mo na yung bolt and nut dito sa propeller, pwede mo na ngayon i-manual yan gamit itong kamay mo para tuluyan mo nang matanggal yung 4 na bolt and nut dito sa propeller. Paalala lang mga boss, bago mo tuluyang tanggalin yung 4 na bolt and nut dito sa propeller, siguraduhin mong hawak mo itong propeller, baka bagsakan ka niyan. Maganda na yung lagi mong sinasamahan ng pag-iingat. At dahil sa natanggal mo na yung mga tornilyo dito sa propeller, pwede mo na ngayon hugutin itong propeller mo dito sa transmission. O di ba mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo, madali lang naman tanggalin yung propeller niya. At sa pag-check up na ginawa ko mga boss, yung dulong cross joint at dito sa gitnang cross joint, wala siyang problema. Pero yung cross joint dito sa drive shaft, kalug siya. Kaya ito lang yung papalitan ko ng cross joint. Dito naman sa center bearing niya, wala rin siyang kalog at ingay. In short, hindi sa center bearing at cross joint ang pinanggalingan ng ingay, kundi dito sa dashcap ng drive shaft. Dala na rin yan ng kalumaan mga boss, kaya bumitaw na itong dashcap niya dito sa drive shaft. Protection ng oil seal yan mga boss, kaya hindi rin yan pwedeng tanggalin. Kaya ang ginagawa ko dyan, pinapaispatan ko lang. Tanggalin ko na itong oil seal dito sa transmission mga boss, ano? Pero meron niyang cover, tanggalin mo muna itong cover niya, paluin mo lang yan palabas. Pag natanggal mo na yan, ang diskarte ko kasi sa pagtanggal ng oil seal mga boss, ginagamitan ko lang yan ng open rinse. Ayan o, para masikwat ko yung oil seal sa loob. Ayan, tapos paluin mo ngayon itong open rinse mo para yung oil seal niya matanggal. Ganun lang, kasimple. Di na kailangan kung ano-ano pang pasakali, pero diskarte niya pa rin yun. Tapos, bago mo ilagay yung bagong oil seal, gamit ka ng basahan, punasan mo muna maigi yan mga boss. I-position ko muna itong camera mga boss para mas masilayan nating lahat. At pag okay na yung pagpunas mo, o ilagay mo na ngayon itong oil seal, ilapat mo muna yan ng maayos, tsaka mo ngayon paluin. Pero alalay lang sa pagpalo hanggang sa maibalik mo siya sa dati niyang position. At pag okay na, pwede mo na ngayon ibalik itong dust cover niya. Ito yung salarin mga boss, oh, yung maingay na yan. Dito sa cross joint mga boss, meron niyang 4 na C-clip. Ginamitan ko yan ng vice grip kasi umiikot yung pinaka-C-clip niya, hindi ko masikwat. Pero yung iba mga boss, hindi ko na yan ginamitan ng vice grip. Okay naman, makapit siya, kaya madali ko lang matanggal yung mga C-clip niya dito sa cross joint. Yung mga C-clip niyan mga boss dito sa cross joint, tinutulak ko lang yan ng flat screw. Pag natanggal mo na yan, yung 4 na C-clip, pwede mo na ngayon tanggalin yung bearing cap niya. Paluin mo lang ng ball hammer yung gilid ng nilalagyan ng bearing cap mga boss para umangat yung bearing cap nang matanggal mo. At pag natanggal mo na itong yoke, pwedeng yung cross joint na mismo yung papaluin mo para lumabas yung mga bearing cap. Alam nyo mga boss, bukod sa ingay, isa sa mararamdaman mo pag sira itong cross joint, pag nagkambyo ka, makakarinig ka ng kalabog sa likuran. Ibig sabihin nun, maluwag na itong cross joint. At ito na mga boss yung bagong bili ni customer na cross joint. Sa paglagay niyan mga boss, para hindi magiwahiwala yung mga bearing sa loob ng bearing cap niya, lagyan mo yan ng grasa. Ayan ang diskarte niyan. Kasi nga, papaluin mo yan eh. Siyempre, pag wala yung grasa, magiwahiwala yan. O di mahirapan ka maglagay. Tsaka mo ngayon ilagay sa propeller, isunod mo na itong cross joint. Yan. I-set up mo siya ng maayos bago mo siya paluin ng ball hammer mo.
Siyempre naman dapat nakaalalay din yung kamay mo dito sa cross joint para hindi malaglag yung mga bearing. At pag naipasok mo na yung bearing cap, ilagay mo na yung C-clip niyan, yung pinakalock niya. Tapos isunod mo na ngayon itong isa pang bearing cap. Siyempre naman nilagyan mo rin uli ng grasa yon tsaka mo ulit paluin. Pag pumasok na ulit itong isa pang bearing cap, o ilagay mo na rin ulit itong isa pang C-clip niya. Huwag kayong mag-alala mga boss kasi meron namang guide dyan pag naglagay ka ng C-clip. Dito sa bearing cap meron niyang gatla. Doon mo itatapat yung C-clip mo, tsaka mo ngayon ididiin yung C-clip mo. Kung matigas yun, kaya ginagamitan ko yun ng ball hammer. Basta siguraduhin mo lang naman siyempre na yung C-clip mo nakatapat siya sa pinakagatla bago mo siya paluin. Para sigurado ka na nakalak nga itong bearing cap mo. Kasi pag hindi mo na ilak ng maayos yan mga boss, or hindi mo na ilagay ng maayos yung pinaka-C-clip, pag umandar yung sasakyan mo boss, bibitaw yung bearing cap, magkakaroon ka ng problema sa daan. Hindi ibig kong sabihin sira-sira yung daan na daraanan mo, kundi pwede kang gumastos ng daan o kaya naman libo pag nag-cause ka ng traffic or obstruction sa daan. Siyempre may darating na enforcer, tapos may susunod na wrecker, at siyempre naman hindi mawawala yung pangatlo, yung pinakamabait na mekaniko, kaya mapapagastos ka. Kaya pag nag-DIY kayo ng sasakyan nyo, siguraduhin yung maayos. Tandaan nyo mga boss, sa paggawa ng sasakyan, walang ibang sikreto dyan kundi yung manalangin ka sa Diyos para tulungan ka. At pagkatapos mong makumpuni yung sasakyan mo, matuto kang tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Magpasalamat ka. Balik na ako sa trabaho mga boss dahil nailagay ko na itong cross joint. Huwag nyo kalimutang ilagay yung grease fitting niya. Ayan, yung hinigpitan ko ng vice grip. Isagad nyo lang yan mga boss para mag-lock siya. Tapos, pwede mo na ngayon ilagay itong propeller mo dito sa transmission. Para hindi ma-damage yung oil seal, pinahiran ko ng kaunting grasa yung drive shaft niya bago ko yan inilagay. Tapos dito naman sa center bearing mga boss, isinet up ko na siya ng maayos. Yan. Tapos ilagay mo na ngayon yung 2 bolt na number 14. Pero wag mo muna siyang hihigpitan. Wag kang masyadong excited. Ilagay mo muna dito sa differential itong karugtong ng propeller mo. Yan mga boss, isentro mo muna siyang maigi para hindi ka mahirapan maglagay nitong propeller mo dito sa differential. Tsaka mo ngayon ilagay yung 4 na bolt and nut na number 12. At para hindi ka makalustred, yung laging paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo, kamayin nyo muna yung paglagay ng mga tornilyo. Ipakapit nyo muna yung bolt and nut sa mga thread nya. Tapos, pwede mo na ngayon gamitan ng impact wrench mo yan. Magsawa ka kung gusto mo, basta wag ka lang maputulan ng tornilyo. Importante kasi mga boss na itong bolt and nut dito sa propeller at differential, dapat maayos yung pagkakahigpit nyo dyan. Walang biruan dyan mga boss kasi umiikot yan . Ibig kong sabihin kasi mga boss, moving parts yan. Parang gulong, hindi pa pwedeng maluwag yung mga nut nya. Kasi nga, pwede kayong maaksidente. Kaya nga kung makikita nyo, bukod sa inimpak ko na yan, chinek ko pa rin yan maigi para sigurado ako na mahigpit siya. At dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko ng mga bolt and nut dyan, dito naman ako ngayon sa center bearing. Gamit itong box wrench ko na number 14, hihigpitan ko na ng maayos itong 2 bolt dito sa center bearing. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dyan, i-check mo itong ginawa mo kung meron pa siyang ingay. O diba? Okay na siya. Lilipat ako dito sa pinanggagalingan talaga ng ingay. Sa harap kasi nag-iingay yan. Ayan mga boss. At para sigurado, mag-rotate na kami ni customer. Siya na yung pahatulin natin. Pag ako kasi bias. Pero ingay, wala na. Wala na. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung mabuti naman sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat.